Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Tunay nga sa araw na ito ay nagagalak ang ating mga puso upang muli sasambahin po natin ang ating dakilang Diyos. Kamusta po ang aking mga kapatid? Ngayon po ay Mayo 10 at sa panahon na ito, alam kong meron pong nagdidiriwang. Malimba ko ng ating mga nanay. Yan, Happy Mother's Day po sa lahat po ng ating mga magulang, mga ina, nanay. Maraming salamat sa inyo sa pag-ibig na binibigay ninyo sa buong pamilya. Muli po, binabati ko po ang lahat po ng mga kananayan natin ng Happy Mother's Day. Sige po, ihanda natin muli ang ating mga puso at ang ating isipan at tayo po ay dadako na po sa pananambahan. Ihanda natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan. Sige po, bago tayo dadako sa pangbuhat ng panalangin, tayo po muna ay mag-aawitan. Blessed Sunday worship service to each and everyone. Let's praise and worship the name of the living God. According to 1 Thessalonians 5:16, we can summarize, praise God regardless of circumstances. God's name is blessed no matter what. Sabi mo sa Tagalog, maggalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So in times of blessings, we need to praise and worship the name of Jesus. In times of pain and suffering, so we need to praise the name of Jesus. Kaya po, lagi po tayong magpapasalamat.
napakasarap pong awitan ng ating dakilang Diyos. Muli po ay linda natin ang ating mga puso at sa oras na ito tayo po ay dadako na po sa pakikinig po ng mensahe ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may mga Biblia, samahan po ninyo akong buksan sa Jeremiah 2 verse 1 to 8. Sa Tagalog po, Jeremias 2, talatang 1 hanggang 8. Sa English naman, Jeremiah 2, verse 1 to 8. This is the word of God that we are going to read. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth, the love of thine spouses, when thou wentest after me in the wilderness, in a land that was not sown. Verse 3, Israel was holiness unto the Lord, and the first fruit of his increase. All that devour him shall offend. Evil shall come upon them, saith the Lord. Verse 4, Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel. Thus saith the Lord, What iniquity have your fathers found in me, that they are gone far from me, and have walked after vanity, and are become vain. Verse 6, Neither said they, Where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, that led us through the wilderness, through a land of deserts, and of pits, through a land of drought, and of the shadows of death, that no man passed through, and where no man dwelt. Verse 7, And I brought you into a plentiful country, to eat the fruit thereof, and the goodness thereof. But when you entered, ye defiled my land, and made mine heritage an abominations. Last, verse 8, The press said not, Where is the Lord? And they that handle the law know me not. The pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walk after things that do not profit. That is the word of God. Okay, let us bow our heads. Let us pray. Abba, Father, we are so thankful again, Lord, for this day. Thank you, Lord, for this day that you've given to every one of us. We humble ourselves before you, O God. Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Kung sino man sa amin, Panginoon, may mga daladalahing kabigatan at mayroon pong mga unforgiving sin, sa oras na ito, Lord, humingi po kami ng paglilinis. Bago kami dadako sa pagsamba, sabi mo nga sa banal na kasulatan, be sure na ang aming mga puso, ang aming buong pagkatao ay may malinis na budhi. Lord, I pray, Father, na masumpungan po ninyo ang bawat isa po sa amin na patuloy na naglilingkod, patuloy na sumusunod sa inyong kalooban. At dalangin namin, Panginoon, na makapagpuri kami at makapagpasalamat sa araw na ito. Panginoon, wala po kaming may tatago. Talos niyo ang laman ng aming mga puso. Kaya patuloy kami humihingi ng iyong patnubay at ng iyong gabay na idalhin niyo kami
sa iyong mga salita upang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, muli mabuksan ang aming kaisipan. Kung ano man po ang inyong mensahe na aming mapapakinggan, ay siyang magbubukas ng aming mga kaisipan. Maunawaan po namin ang mensaheng dadalhin niyo muli sa amin at masunod po ito ng inyong mga anak. Panginoon, hinihiling din po namin na malagyan ng wall of fire ang apat na sulok ng iyong tahanan na walang anumang gawa ng kaaway ang pumarong parito. We pray, Father, na inyong banal na apoy ang siyang maglagay ng wall of fire sa apat na sulok ng iyong tahanan upang walang anumang gawa ng kaaway na makapasok, Panginoon, at makadisturbo sa iyong gawain. Yanda niyo po muli ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Dalangin namin, Panginoon, at inimbitahan ang inyong banal na presensya na kayo po, Panginoon, ang siyang maghari sa aming kalagitnaan. Itago niyo rin po sa iyong likuran, iyong abang lingkod. Kayo po, Panginoon, ang siyang aming makita. Kayo po, Panginoon, ang aming marinig. Kayo po, Panginoon, ang aming mararamdaman. Ito ang aming samot dalangin, O Diyos, na may pasasalamat. Inihiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay nagsabi na Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Ako po ay nagagalak na muli tayo po ay makapag-aral, makarinig ng salita ng ating Panginoon. Sige po, ihanda natin ang ating mga Biblia dahil magkakaroon po tayo ng dry run sa pagbabasa at makita natin kung saan po nakatala ang lahat po ng ating pagbubulay-bulayan. So, sa araw na ito, muli po ay aking pong binabati ang ating lahat ng mga magulang, especially ang ating ina na sa araw na ito ay, sa linggong ito, ay nagdidiriwang po ng Happy Mother's Day. Yan. Sige po, ang mensahe po ng Panginoon ngayon sa araw na ito ay pinapamagatang tapat sa pagsamba sa Diyos na buhay. Ito po ang ating series sa loob po ng buwang ito patungkol po sa katapatan. So alam ko na ang bawat isa po sa atin ay natututo na. Pinapag-aralan natin ang katapatan. Napakahalaga po ito dahil ito po ay hinihingi ng Diyos na makita at maunawaan po ng marami upang ang bawat isa po sa atin ay mamuhay na may katapatan. So kung tapat po tayo naglilingkod sa Panginoon, nabasa po natin at nasubaybayan na sinasabi ng Bible ng Panginoon po natin, siyang gagabay at patuloy na mag-ingat, patuloy siyang magpala sa mga faithful na sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, ito po ang sabi ng Jeremias sa ating pong mensahe sa araw na ito. Inaalala ng Diyos ang katapatan ng Israel noong sa pagsunod sa Kanya sa ilang at ang pangako niyang pagpapala at proteksyon. Pinadala ng Diyos kay Propeta Jeremias ang kanyang mensahe sa Jerusalem upang ipakita sa mga Israelita ang tunay na kalagayan ng kanilang mga puso. Sila ay hindi nagiging tapat. Sa kanilang pakikipagtipan sa Diyos, ang sentro ng Israel ay ang Jerusalem. Nandoon ang Mount Zion na tinitirhan ng templo ng Diyos kung nasaan ang kanyang
tinatawag na presensya. Nandoon ang kanyang mga lingkod at pinuno. At doon sa Jerusalem, direkta na inutusan ng Diyos na pumunta si Jeremias upang sabihin, kayo na ang nagsasabing na sa amin ang presensya ng Diyos. Kayo na nagsasabing na uuhaw sa kanyang presensya. Kayo na sumasamba at naglilingkod sa Diyos. Kayo na sa Jerusalem, liwanag ng Israel sa katotohanan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kayo mismo ang kauna-unahang hindi nagiging tapat. Kayo ang kauna-unahang nagiging hindi tapat sa akin. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ay makikita sa pamamagitan ng kasalanang ginagawa nila. Tunghayan po natin ang sabi ng banal na kasulatan sa una po nating outline. Unang kasalanan na ginawa po ng mga Israel, mga kapatid, kung bakit pinapunta po si Propeta Jeremias para malaman po ng mga taga-Israel ang kanilang pong pagkakasala. Ang una pong kasalanan, ang kanilang kataksilan sa Diyos. Ito po ay matatagpuan po natin sa verse 7. 5:7. Ano pong ibig sabihin ng kataksilan? Ito po ay pagsira ng tiwala. Ito yung sabi ng banal na kasulatan sa verse 2, inilarawan ng Diyos ang pagsunod ng mga Israelita sa Kanya sa ilang sa pagmamahal ng isang asawa. Pero kagaya ng isang taksil na asawa, tinalagdan ng Israel ang Diyos. Ayon sa verse 5-7, sila ay nagtaksil sa Diyos sa pamamagitan ng number 1, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay hindi sa kawalan ng karunungan ng Diyos. Sabi po sa verse 5, no? Sila ay naging walang kabuluhan tulad ng mga Diyos-Diyosan. Pagkalimot sa ginawa ng Diyos sa verse 6, ang pagpapala sa Ehipto ayon sa banal na kasulatan, pinakita sa kanila ng Panginoon ang mga kamangha-manghang bagay nung sila po ay pinalaya sa Ehipto. Mga kapatid, nakakalungkot ang ginawa po ng mga Israelita. Nung natapos na po silang dumaan doon sa matinding pagsubok, mga kapatid, ito ang sabi ng Panginoon, sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay naging alipin sa loob ng 400 years sa Ehipto. Sa pamamagitan ng Diyos, sila po ay nakalaya. Ang patnubay sa malawak na disyerto, makikita po natin ang paggabay ng Panginoon sa mga Israelita. Mababasa din po natin yan sa Exodo 13, talatang 21. Sa kasikatan ng araw, pinapangunahan sila ng Diyos. Meron pong gabay ang mga Israelita. Kitang-kita po nila ito. Nandun po yung tinatawag na pillars of cloud. Yung tinatawag na gabay nila na hindi po sila naiinitan sa kasakit, yung tinatawag nating kasikatan ng araw. Pinangunahan sila ng Diyos at gabay
nila ang pillars of cloud. At sa kadiliman naman ng gabi, ang pillar of fire naman ang kanilang kasama upang bigyan sila ng liwanag sa direksyon ng kanilang paglalakbay. Ganun po katindi ang ginawa po ng Panginoon. Mga kapatid, ginabayan sila ng Diyos. Sila po ay sinamahan sa paglakbay sa ilang. Nakita mismo nila sa kanilang mga mata ang himala na nangyari po nung sila po ay naglalakbay. Ang pagdala sa kanila sa mayamang lupain, dahil ito ang pangako ng Panginoon na sila po ay papasok doon sa milk and honey. Kung kayo po ay may mga Biblia, mababasa po natin ito sa Leviticus 20, talatang 24. Sabi niya, you will possess their land. I will give it to you as an inheritance. A land flowing with milk and honey. I am the Lord your God. Their needs are well provided. See? Nakita natin? Napakalinaw po ng salita po ng Panginoon na sila po ay papasok doon sa milk and honey na tinatawag po nating lupang pangako. Doon po sa Ehipto, sila po ay naging alipin. Kahabag po ang nangyari sa kanila. Alam nyo, habang minsan nanonood po tayo ng mga Bible story like sa buhay po ni Moses, siya po ay isang prinsipe, namuhay po bilang prinsipe doon po sa kaharian, lumaki. Nakita po natin ang patnubay ng Panginoon sa kanyang buhay. Siya po pala ay tinalagan ng Panginoon na maging leader ng Israel pagdating po ng takdang panahon. Siya po ay gagamitin ng Panginoon na magiging pastol sa bansang Israel para makaalis sa pagiging alipin ang lahat ng mga Israelita at makapasok po sila doon sa tinatawag na lupang pangako. Mga kapatid, napakabuti po ng ating Panginoon. Bakit? Naroon po, pinakita na po sa kanila ang gabay, ang patnubay, pero bakit po ang mga tao patuloy pa rin po paulit-ulit sa kasalanan? Tungayan po natin ang pagbulay-bulay sa banal na kasulatan. Ito po ang sabi po sa verse 7, sa pagdungis na ibinigay ng Diyos, natutunan nilang gumawa ng mga bagay sa labas sa kalooban ng Diyos. Lahat ng bagay ay nilikha ng may dahilan ayon sa disenyo nito. Ano mang bagay na gagawin natin nang hindi ayon sa disenyo ng Diyos ay isang immoralidad. So napakalinaw po yan mga kapatid. Ang karumal-dumal nilang mga gawain. Tingnan natin at basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan kung ano po ang ginawa nila nang sila po ay nagtaksil sa ating Panginoon. Bakit katulad ng isang taksil na asawa, nagtaksil ang bayan ng Israel sa Diyos? Bakit? Sa verse 13, inilarawan ng Diyos ang kanilang sarili sa isang bukal na nagbibigay buhay. Bukod sa Diyos, naghukay pa sila ng ibang mga balon. Naghahanap ng iba pang mga Diyos na lalapitan. Ito ang nagagawa ng tinatawag nating temptasyon. Mga kapatid, naroon ang Panginoon, pinakita na ng Diyos sa kanila, dapat sumunod sila sa Lord. Pero ang tao po, patuloy pa rin pong naghahanap ng mga bagay na hindi naman po ang kalooban ng Diyos na pinapagawa po sa kanila.
Kaya patuloy po silang nakakaranas ng mga matitinding pagsubok dahil nga po sa pagsuway. Kung papansinin po natin ng mabuti, masinundan po nila ang kanilang kagustuhan. Kaya dito, makita po natin na na-tempt ang mga Israelita. So ano po ang ibig sabihin ng temptation? Ang temptation po ay nagtuturo na huwag kang makontento sa Diyos. Sintomas na hindi ka kukontento sa kagustuhan ng Diyos. Ito po yung temptation. So nagtuturo na huwag kang makontento sa Diyos. Kaya nakakalungkot ang mga tao o ang mga Israel ay sumusunod po doon sa kanilang kagustuhan at hindi po sila nakokontento sa sinasabi ng Panginoon. So ano ngayon ang sintomas ng mga bagay na hindi po nagiging kontento sa Diyos? Pansinin po natin, baka marami rin po sa mga mananampalataya sa kapanahunan po ng Israelita ay ganoon din po sa kapanahunan natin ngayon. Kapag ang bawat isa po sa atin ay hindi na po nagkakaroon ng tinatawag na kakontentuhan sa Diyos, number one, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na boredom. Yung tinatawag na lack of excitement. Especially po sa pagsamba sa Diyos na buhay. So, ang sabi po dito, lack of excitement in worship and in spiritual matters like listening and preaching. Mga natutulog yan, physically present but mentally absent. Yan po ang nangyayari minsan. Nandoon po ang iyong physical na katauhan, pero ang iyong kaisipan, wala ka diyan. Kaya, ang nangyayari, ito po yung sintomas po ng mga boredom. Lack of excitement. Nawawala na po ng gana sa paglilingkod po sa Diyos na buhay. Number two, wordless religious activity. Mas mahalaga pa ang kumita ng pera sa pagpila doon sa pagkuha ng sustento, magtrabaho, maglaro, manood ng TV, mag-Facebook, kisa manalangin. At magbasa ng Biblia. Mga kapatid, ito po pala ang mga nangyayari kapag tayo po ay natitempt sa temptation. Ito po ang sintomas na nawawalan po tayo ng gana sa paglilingkod na sa Diyos. Ano ba po ang sintomas po na kung tayo po susundan natin yung temptation? Nagiging stagnant. 5 taon, 4 na taon, 3 taon, 2 taon na ang lumilipas. Ngunit walang pa rin pagbabagong tao. Walang pagbabago sa pananampalataya. Bakit? Mag-ingat po tayo. Ito po pala ay tinatawag na stagnant. So ito po yung parang ilog na sarado, nakastock lang po ang tubig. So, ang tawag po sa kanya ay stagnant. Mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga stagnant Christians. Baka may mga dalang sakit, katulad po ng kinatatakutan ngayon sa panahon natin, yung tinatawag na coronavirus. Baka mahawa ka. Kaya tayo, mga Kristiyano, kailangan maunawaan po natin ang mga bagay na ito. Kung bakit po pala hindi sila naging kontento, sintomas po ito ng temptation.
sa mga bagay na makamundong bagay. Ayaw nilang sumunod sa salita ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, natitempo ang mga mananampalataya. So ano pa po ang mga sintomas na natitempo ang tao? Nagiging unfruitful. Hindi na po nagbubunga. Samantala, ang sinabi ng banal na kasulatan, dapat ang bawat isa po sa atin ay magtanim. Patuloy po tayong magbunga. Patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, sabihin mo natin maliit lamang po tayo. Alam niyo po ba yung bonsai? Kahit maliit lang po yung bonsai, pero nagbubunga. Kaya mga kapatid, ano po pong bagay na hindi tayo nagbubunga dahil ang totoo? Dahil po sa tinatawag nating kasalanan. Kaya hindi na tayo nakukontento sa gusto ng Diyos dahil ang totoo, nagkakaroon na po tayo ng unfruitful life. Hindi na po nagbubunga sa ubasan po ng ating Panginoon. Ano ba po ang sintomas na hindi po tayo nakukontento sa Diyos dahil sa temptation? Lack of joy. Yan. Nawala na rin po ng tinatawag na kasiyahan. Hindi lamang po sa puso, kundi sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Higit na po ang paglingkod po sa Panginoon. Yan po ay pinakamahalaga sa lahat. Dapat po, masaya po tayo na naglilingkod po sa ating Panginoon. Amen? Kahit ano man po mga nagaganap at mga nangyayari sa mundong ito, alam natin na hawak po ng Diyos at nasa pahintulutan po ng Lord ang lahat po ng mga nangyayari. Kaya kung tayo po ay rooted ng salita ng Panginoon, hindi po tayo natatakot sa mga nagaganap at mga nangyayari. Dahil bakit? Ikaw po kasi ay rooted. Amen? So, nawalan po pala ng tunay na kasiyahan ang isang tao kapag natitempt at hindi na po nakukontento sa Diyos. So mga kapatid, ito po ang mga sintomas na makikita sa mga tao na hindi po talaga sumusunod sa ating Panginoon at hindi na rin po nagiging tapat. Kung pansinin po natin yung pangalawang kasalanan na ginawa po ng mga Israel, so makita po natin kanina yung kanilang pong pagtaksil. Mayroon pong ikalawang kasalanan na ginawa po sila. At ito naman po ang kanilang tinatawag na kahangalan sa Diyos. Ito po ay mababasa natin sa verse 8. Anong ibig po sabihin ng kahangalan? Ang alam mo yung tama at dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. Sa halip, ang pinili mong gawin ay ang ikapapahamak mo. So tapos, pag naranasan mo na yung kapahamakan, doon ka magsisisi. So ang tawag po dyan ng banal na kasulatan ay kahangalan. Mga kapatid, sa verse 3, sinabi sa bayan ng Israel na ikaw Israel ay para kay Yahweh. Hindi sinabi doon na ikaw Israel ay para sa Diyos o para sa Panginoon. In Exodus 3 verse 14, nang pinapunta ni si Moises ng Diyos sa mga Israelita na alipin sa Ehipto upang ipakilala siya, ang sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos, na ang pangalan ay Ako Nga. Sa wikang Hebreo, ang salitang Yahweh at Ako Nga ay magkasintulog. Mga kapatid, ang sabi ng Diyos, sabihin mo
sa mga Israelita, ako ang nagsugo sa iyo, si ako nga. Mga kapatid, malinaw na sinabi ng Panginoon sa kanila na inutusan siya ng Diyos, na sila po ay makakalaya na sa pagiging alipin. Tinanong nila si Moses, sino naman ang nagsugo sa iyo? Sinabi ni Moses, sinugo ako ni ako nga. Mga kapatid, malinaw na sinabi ito ng Panginoon dahil siya lang naman po ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kaya wala pong ibang Diyos na dapat pong sambahin dahil nag-iisa po ang Diyos. Mga kapatid, napakalinaw po ng sinabi ni Moses sa kanila, pero ang mga Israelita, mapapansin po natin na lumihis po sila sa pagsunod sa Panginoon. Ngayon, kung papansinin po natin yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang mga taga-Israel po ay sila po'y pinili ng Panginoon. At makita natin na tinawag po silang bayan ng Diyos. Pero ano po ang nangyari? Sila po ay nagtaksil sa Diyos at nakakalungkot ang kanilang mga kaisipan ay nabago. Kaya mga kapatid, naging mangmang ang marami po sa mga taong lumilihis sa salita po ng Panginoon. Dahil na malinaw ang sinabi ng Panginoon, kapag lumihis po tayo sa kanyang aral o sa kanyang turo, mga kapatid, ang bawat isa po ay mapapalama. Dahil mahal na mahal ng Panginoon ang Israelita, naroon ang kanyang patnubay at ang kanyang gabayan. So nabasa natin, nakita natin, narinig natin ang nangyari sa kapanahunan po ng mga Israelita. Ang naging masaklap, kasama na nila ang Diyos, nakita na po nila ang mga himala ng Panginoon, nagsasalita ang Diyos sa kanila, higit na kay Moses, at pinapaalam naman po sa mga tao. Pero patuloy pa rin po na nagiging matigas ang ulo ng tao. Ito po ang pinakamabigat na naging kasalanan po ng mga Israelita. Nagkaroon po sila ng kamangmangan kay Yahweh. Sa verse 8, basahin natin, nakakalungkot, hindi ng mga pare. Hindi siya kinilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Sila ng tagapag-ingat at nagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi siya kilala. Mabigat na po ito, mga kapatid. Isipin mo, kasama mo ang Diyos, kasama nila ang Panginoon, mula pa sa kanilang mga ninuno hanggang sa kanilang mga apo-apuhan, nakita nila, narinig nila ang kabutihan ng ating Panginoon. Pero naroon pa rin po ang kamangmangan ng mga tao. Ang masaklap, kinalimutan po nila ang Diyos. Kaya mag-ingat po tayong mga tao dahil may nauna na po sa atin na nangyari, galing po sila sa tinatawag na pagiging alipin. May pangako ang Diyos sa kanila na sila po ay makakapasok sa tinatawag nating lumang pangako. Bago pa makapasok doon, dadaan muna tayo ng tinatawag na sanctification, ipopurify ang puso dahil tinitingnan ng Panginoon ang mga tunay na tapat na makakapasok lamang doon po sa tinatawag na lupang pangako. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon na
para po sa ating lahat. Sa panahon po natin ngayon, marami na rin po ang mga taong lumalayo po sa Diyos. Nakakalungkot. Kahit panalangin, hindi na po nagagawa dahil sa sobrang kabisihan. Hindi na rin po nagbabasa ng banal na kasulatan. Alam naman natin ang totoo. Ang tao po, kapag hindi kumain po sa loob ng isang araw ng 3 bisis, siya po ay manghihina. At ang linaw ng sinasabi ng banal na kasulatan na hindi lamang po tayo nabubuhay sa piraso po ng tinapay. Yan po ay nakasulat sa Mateo 4 verse 4 na hindi lamang nabubuhay ang tao sa kapiraso po ng tinapay, mga kapatid, kundi sa salita ng Panginoon. Yan po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Patuloy pa rin po nagiging matigas ang puso po ng marami. Ngayon, marami sa ating patuloy na nahirapan unawain bakit may mga dumarating na mga sakuna katulad po ng coronavirus at marami po ang nahahawaan at namamatay. Kaya nga po tayo may quarantine dahil nga po para hindi po mahawaan ang marami po sa atin. Kaya mga kapatid, pansin naman po natin ang salita ng Panginoon para po ito sa atin, sa ikabubuti natin. Kaya pala na nangyayari ito sa atin dahil totoo ang Panginoon po ay nais niya na makuha po ang ating atensyon. Dahil ang mga tao po sa ngayon ay totoong malayo na sa Diyos. Tingnan natin ang sinasabi po ng mga salita ng Panginoon. Kanina, nabinasa po natin na dahil sa kamangmangan ng tao, hindi nila hinanap ang Diyos, even po ang kanilang mga ninuno, even ang mga pari, ang mga pastor, ang mga dalubhasa, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi po nila inanap ang Diyos. At ang masaklap, sinabi pa po ng talata na hindi po nila kilala ang Diyos. Ang bigat nito, mga kapatid. Mga kapatid, kailangan po natin ipagbulay-bulay ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Dahil sa panahon po natin ngayon, marami na rin po mga tao ang nakakalimot sa Diyos. Inuuna ang mga bagay na makamundo. Wala nang time sa pagdalo sa gawain. Hindi na po nag-pray. Hindi po nagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi po nag-meditate. Hindi po dinidevelop ang relasyon sa Diyos. Kaya, tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil nagalit po ang Panginoon sa mga Israelita dahil ang totoo sa kanila pong pagsuway. Ang sabi po dito, hindi po sumunod ang mga pinuno. Sino po itong mga pinuno? Pwede natin ihantulad sa ating pong gobyerno dahil mga pinuno din po sila. Sila itinalaga at wala pong gobyerno na nakatayo na hindi po itinatag ng Diyos. So ang tawag po sa kanila ay mga pinuno. Ang masaklap, hindi po sumusunod sa Panginoon. Nangangaral ang mga propeta, ito yung masaklap, ngunit sa pangalan po ni Baal, ni Ishtar,
at kung sino-sino pa pong mga hindi kilala na mga tinatawag nating Diyos. Ito po ang ikinagagalit ng Panginoon sa panahon po ni Nina Moses at ng mga Israelita. Nangangaral na po ang mga propeta, pero iba po ang binabanggit po nila na pangalan. Kaya nga napaka-importante po na makilala po natin ang Diyos na buhay. Amen? Ngayon mga kapatid, nakakalungkot na dahil sa pagsuway ng mga tao, nakita na po nila ang kabutihan ng Diyos, nandoon ginagabayan sila ng Panginoon, naroon ang mga kwento ng kanilang mga ninuno, pero patuloy pa rin pong tumitigas ang ulo ng marami. Mga kapatid, nakakalungkot na sinusundan po at binabasa natin ngayon yung salita ng Panginoon. Ganun po ang nangyari sa panahon po ng mga Israelita. Kaya po pala dumadami ang tinatawag na sakuna, may mga lindol, may mga pinapadala ng mga sumpa dahil nakakalimot na po ang mga tao at hindi na po nagiging tapat sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, ito yung pinakamabigat. Ang mga propeta nila, hindi po kilala ang Diyos kung sino po mga Diyos ang sinasamba. Katulad po ni Baal, ni Ishtar, kung sino-sino pa na mga hindi naman po kilalang Diyos. Pinaniniwalaan nila ang mga hindi naman Diyos na tunay at ang pinakamasakit dito, gumawa po sila ng mga Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng mga gusto nila. Tingnan po natin katunghayan, sinasabi ng banal na kasulatan. Ang pagsamba po ng mga Israelita ay napalitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, ang bigat nito. Marami pong mga himala na pinakita ang Diyos sa kanila at nakita nilang sinasamahan sila ng Diyos, pero ang mga tao po ay nagiging mapurol ang kaisipan. Mangmang pa rin po sa salita ng Panginoon. At ang pinakamabigat, hindi po sila lumalapit at kinikilala ang Diyos na buhay. Ngayon, mga kapatid, iba-iba po ang kanilang ginagawa. Ang sabi nga po rito, ang pagsamba po nila ay nandoon po sa mga Diyos-Diyosan, sa mga pera, sa pag-aani, sa mga bagay na nakapagbigay po ito ng hindi po mainam at hindi po magandang naidulot dahil doon po sila sumamba kay Baal. Si Baal ay pinaniniwalaan nilang mabunga sila. Kaya ang mga buntis dinadala po doon. At kung ano-ano pa ang kanilang mga pag-aani, inihandog po doon sa Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, nagalit po ang Panginoon sa mga Israelita. At sino mang gumawa nito ay kanyang templo ay ibibilang na matuwid. Ito yung pinakamabigat. Dahil inatasan sila ng mga hari na ito dapat ang gagawin natin, ito dapat sasambahin natin. Kaya ano pong nangyari? Mga kapatid, lahat po sila ay napahiya. Dahil sa panahon po na iyon, nakita po natin na mga tao po ay naging mapurol ang kanilang kaisipan. Bakit naging hangal ang bayang Israel sa Diyos? Matatagpuan po natin, mababasa sa verse 13. Sabi rito, ipinagpalit nila ang Diyos
ang balon na nagbibigay buhay sa mga balong butas na walang tinatawag na naipong tubig. Naghuhumaling sila at sumamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyusang kailanmay hindi makakatulong sa kanila. Kapag tayo ay natutokso o natitem, nakikinig sa tinig na huwag kang makontento sa Diyos, ito ay nagbubunga ng tinatawag na kasalanan. Mga kapatid, nakakalungkot po ito. Dito makikita po natin ng mga Israelita ay patuloy na gumagawa po ng hindi po mabuti sa ating Panginoon. Ini-insert pa rin po nila ang kagustuhan ng kanilang sarili. At ang pinakamabigat nito, patuloy silang naniniwala doon sa mga Diyos-Diyusan. At pansinin po natin, sa kapanahunan din po natin sa ngayon, patuloy pa rin po sa ating bansa ang mga bagay na hindi naman po yun ang ibig ng Diyos, pero patuloy pa rin din po na sinasamba po ng tao. Pansinin po natin, meron po akong nabasang artikulo na dahil ang sabi nga po ng banal na kasulatan, huwag sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Mga kapatid, maging maingat po tayo dahil sa panahon po natin ngayon, mag-ingat po tayo sa tinatawag na counterfeit. Ano po yung counterfeit? Pansinin po natin, ano po ito? Kanan, kamay. Ang counterfeit po ay akala mo magkaparihan. Kamay din po ito. Tama? Pero sila po yung magkaiba. Ito po, yung ayos, linis. Pero yung isa po, ay meron pong pagkakaiba. Bakit? Yung isa po, di ba? Merong singsing. Right? Ito po yung tinatawag na counterfeit. Na nag-aakala po tayo na parihan. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Kaya salamat tayo sa Diyos dahil sa Kanyang Espiritu patuloy pong nananahan sa bawat isa po sa atin. Hindi po tayo malilinlang ng anumang kamaliang aral. So mag-stick lang po tayo sa banal na kasulatan dahil ang salita ng Panginoon ang siyang magtuturo at gagabay sa ating lahat upang tayo po ay lumakad sa matuwid na daan. Ang mensahe po natin ngayon patungkol ito sa katapatan sa pagsamba po sa Diyos. Ang mga tao, mga kapatid, nakakalungkot. Marami pa rin po ang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Marami po ang naisulat sa banal na kasulatan na ayaw po ng Diyos na sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil ito po ang kinaayawan ng Panginoon at nagagalit nga po ang Panginoon pagdating po sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dapat panahonan na tayo po lahat ay makinig sa salita po ng Panginoon dahil sa pamagitan po ng katotohanan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya po sa ating lahat. Amen? The Lord said, stop worshiping idols. Worship only the true God and turn away from the wicked ways. Do not provoke God to anger. Mga kapatid, ito po ang mga talata na sinasabi ng banal na kasulatan kung bakit niya sinabi na huwag po siya sambahin sa pamagitan po ng mga imahe. Siya mismo ang nagsabi nito. Kung kayo po ay may mga Biblia, buksan po natin ang sinasabi po niya sa kanyang salita.
Mga kapatid, ang sabi po sa Exodo 20, talatang 4 hanggang 6, you must not make for yourself an idol of any kind or an image or anything in the heavens or on the earth or in the sea. You must not bow down to them or worship them. For I, the Lord, your God, I am a jealous God, who will not tolerate your affections for any other gods. I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected. Even children in the third and fourth generations of those who reject me. But I lavish unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commands. So yan po ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, huwag natin siyang sambahin sa pamagitan po ng mga imahe, ng anumang larawan, doon sa langit, dito sa lupa, o sa pinaka ilalim ng dagat. Wala pong kawangis. Napakalinaw po yan, mga kapatid, ang sinabi ng Diyos. Ang sabi niya nga po sa Deuteronomy 4 verse 23 to 24, be careful not to forget the covenant of the Lord. Ito ang pinapasabi ng Diyos sa ating lahat, na huwag natin kalimutan ang covenant na binigay niya sa ating mga ninuno hanggang sa panahon po natin sa ngayon. Kaya napakahalaga po ng covenant. Dapat po mayroon tayong covenant kay Lord, at mas lalo po natin itong pinapaigting. Ang covenant po, ito yung tawag nating relasyon sa ating Panginoon. Dapat po intimate ang relation po natin sa Diyos. Amen? Ang sabi niya, be careful not to forget the covenant of the Lord your God that He made with you. Do not make for yourselves an idol in the form of anything. Tingnan mo, sinabi niya, huwag tayong gumawa ng mga idol sa anumang mga kawangis. The Lord your God has forbidden. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. So ayaw na ayaw po ng Panginoon na gumawa po tayo ng mga Diyos-Diyusan. Narinig naman po natin, He is a jealous God. Kaya ayaw niyo po na magkaroon po ng mga imahe, mga rebulto, o saan man po kinuha yun, dahil ayaw po ng Panginoon na sambahin siya sa pamagitan po ng mga idols. Exodus 34 verse 14, do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Ang linaw. Ano ba kung sabi niya sa Colossians 3 verse 5? Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amount to idolatry. Kaya ayaw po ng Panginoon na may sumasamba sa mga bagay dahil nakukuha po ang attention na dapat isa lang po ang sambahin po natin, pero marami po ang sumasamba sa Diyos-Diyusan. Mga kapatid, malinaw na sinabi po ng banal na kasulatan, kapag unahin mo ang mga bagay maliban sa Diyos, yan po ay pagsamba na sa Diyos-Diyusan. Hindi lang din po mga imahe, hindi lang din po ang mga bagay na akala natin yun lang po ang hindi po dapat natin sambahin. Ganon din po ang pagiging greed. Yung mag-isip po tayo ng evil desire, yan po ay pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ano ba pong sabi ng banal na kasulatan?
Ang dami pong nakatala sa banal na kasulatan na warning para po sa lahat ng mga tao pagdating po sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sabi po sa Deuteronomy 4, verse 16 to 18, ang sabi po niya rito, so that you do not act corruptly and make a graven image for yourself in the form of any figure. See? Mga kapatid, wala pong gagawa ng anumang graven image sa likeness po ng uniform or figure. The likeness of male or female. Hindi rin po pwede na gumawa po tayo ng rebulto ng lalaki at ng babae para sambahin at luhuran. Yan po ang linaw ng salita ng Panginoon. Ang sabi niya, or the likeness of any animal that is on the earth. So bawal din pong gumawa ng mga hayop na figurine upang sambahin. Kaya po nagalit ang Panginoon. That time, gumawa po sila ng gintong baka. Sinamba po nila. Di po ba? Ang tawag po doon ay Diyos-Diyusan din. Ang sabi niya, the likeness of anything that creeps on the ground, the likeness of any fish that is in the water, below the earth. See? Wala po anumang figure na dapat po tayo gagawin upang sambahin sa likeness po ng tao. Whatever figure. Kapatid, ang linaw ng salita ng Panginoon, hindi po dapat sasambahin. At ayaw po at walang inutos ang Panginoon na gumawa ka ng imaheng ito para sambahin. Mayroon po akong nabasa na nakakalungkot na ipinaglalaban nila na hindi nagpagawa ang Diyos ng tinatawag na imahen. Saan? Anong form? Sa pamagitan po na tinatawag na kirubin. Tingnan natin po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kailangan maging malinaw po ito sa ating lahat, mga kapatid. Dahil marami po ang matitem, ang matutukso sa mga maling aral sa tinatawag na huling kapanahunan. Kailangan mula ngayon, mag-focus po tayo sa salita ng Panginoon upang hindi po tayo matukso. At hindi bago ang ating kaisipan sa mga bagay na hindi naman po rooted sa salita ng Diyos. Ang sabi po nila, nagpagawa ang Panginoon at matatagpuan po saan? Sa Exodo 25 verse 16. Genesis 3 verse 24. Yan po ang tinalagang talata na sinabi po. Tinignan ko nga po kung sinong sumulat kaso lang nakalagay unknown. Nagsimula po ito noong March 16. Yan lang po nakita ko sa date, sa date na ito. Ngayon mga kapatid, Genesis 3 verse 24 ang sinabi. Na ang ibig sabihin doon ay nilalang na may anyo ng tao kung babasahin po natin ang kirubin po. Mga kapatid, sabi, may anyo ng tao. Isamantala, ang binasa po natin kanina, huwag nang gumawa ng imahe ng tao, babae o lalaki. Di ba? Ang linaw nun? Pero dito, ini-insert nila na hindi nagpagawa ang Diyos sa pamagitan ng kirubin. Ano po ba ang kirubin? Alam niyo mga kapatid, linawin lamang natin ito. Nagpagawa po ang Panginoon ng kirubin doon po sa luklukan ng Hawa. Yung paggawa po ng tabernacle. Ang tabernacle is a square, parang lalagyan. So nagpagawa ang Diyos ng dalawang kirubin na ang pakpak po ay nakabow down. Pati po ang kanilang ulo. Doon nakalagay kasi ang tinatawag na Torah o instruction. Yan po yung 10 utos ng Diyos.
sa tinatawag na tabernacle. Nagpagawa ang Panginoon para po doon sa kabanalan ng tabernacle na iyon, mga kapatid. Pero hindi po nag-utos ang Diyos na sambahin ang rebultong iyon. See, makikita natin yung difference. Mga kapatid, huwag natin tinatawag na iswap o yung tinatawag na baguhin ang salita ng Panginoon. Kailanman walang inutos ang Panginoon na gumawa ng rebulto upang sambahin. Mga kapatid, ang linaw ng sinabi po sa Genesis 3:24, nagpagawa ang Panginoon, pero may pakpak yun dahil angels po ang mga kirubin. Part po sila ng angels. Mga kapatid, pero hindi kailanman na nag-atas ang Panginoon na sambahin po ang mga anghel. O yung pinagawa ng kirubin, hindi. Magkalayo. Mga kapatid, huwag nating pilipitin ang salita ng Panginoon. Kaya kailangan maging maingat po tayo sa aral. Ang aral dapat po rooted sa salita ng Panginoon. Amen? So hindi po maaari na sa pamamagitan ng sinabi ng Panginoon na nagpagawa, pinipilit po nila na nagpagawa ang Diyos upang sambahin. Wala po. Dahil kung papansinin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, mula sa Israel, sa Jerusalem, hanggang sa panahon po natin ngayon, wala pong inatas na gumawa ng rebulto o imahe upang sambahin. Wala po. Ngayon mga kapatid, ang dami pa pong talata na nakaukit na sinabi bilang reminder sa lahat po ng mananampalataya na huwag po nating gawin. Actually, kinuha ko lang po ang mga iba pa. Nagpili lang po ako, pero sa sobrang dami, uubusin po yung oras natin baka buong isang araw sa pagpapaliwanag patungkol po sa ayaw po ng Diyos na sumamba tayo sa mga Diyos-Diyusan. Ito pa po ang sabi niya sa Leviticus 26, talatang 1, do not make idols or set up carved images. Yan hindi po tayo mag-sit up or mag-carve or mag-ayos ng isang bagay na gawin pong imahe or sacred pillars or sculptured stones in your land, so you may be worship them. I am the Lord your God. Sabi ng Panginoon, huwag tayong gumawa, mga kapatid. Ayaw na ayaw ng Diyos na gumawa ng mga imahe upang sambahin sculptured stones sa iyong bayan. Kaya nawa sa pangalan ni Jesus, mamulat na po ang marami sa atin sa katotohanan na ayaw ng Diyos na gumawa ng mga imahe upang sambahin. Leviticus 26 talatang 1 po yan. Ano ba pong sabi niya sa Psalms 97 verse 7? All who worship images are put to shame. Those who boast in idols, worship Him, all your gods. Mga kapatid, ang lahat po ng sumasamba sa mga imahe ay mapapahiya. Yan po ang sabi ng Salmo 97, talatang 7. See? Ayaw ng Diyos na sambahin ang mga idols. Ano ba pong sabi niya sa Psalm 78, verse 58? For they provoke Him to anger with their high places and move Him to jealousy with their graven images. See? Napuprovoke na magalit ng Diyos dahil pilit na pinipilipit ang salita ng Panginoon. Ayaw nga ng Diyos na magpagawa Ang sabi niya, hindi nga po pwede in likeness, kahit pa po sa langit,
Ano pong images? Ayaw po ng Diyos. Ang linaw po ng sinasabi, they provoke Him to anger. Psalm 78, verse 58. Take note nyo po mga kapatid. At basahin sa banal na kasulatan. Ano ba pong sabi niya sa Micah 1 verse 2 to 7? Ang sabi niya dito, "Hear, all ye people, hearken, O earth, and all that therein. And let the Lord God be witness against you, the Lord from His holy temple." Oh, see? Dinggin ninyong mga bayan, ninyong lahat, dinggin mo, o lupa, at ng lahat na nasa iyo, ang Panginoong Diyos ay maging saksi laban sa iyo. Ang Panginoon mula sa kanyang banal na templo. Doon po sa banal na templo, ang Diyos. Linawin lang po natin mga kapatid. Kasi mag-ingat po tayo sa counterfeit. Yung sinabi ko po kanina. Kaya po, kung papansinin po natin, yung ating pong lugar na ito po ay hindi po natin tinatawag po natin altar. Wala po tayong mapapansin ang mga bagay upang lumuran po natin. Bakit? Noong tayo po ay naging rooted sa salita ng Panginoon, naunawaan na po natin ang katotohanan. Ayaw ng Panginoon na magpagawa ng mga graven images, even idols, upang malipat ang atensyon po natin doon. At wala pong inatas ang Panginoon na siya po ay alalahanin. Kaya tayo gagawa ng isang bagay para maalaala. Kasi nga po ayaw ng Panginoon na mabaling ang ating paningin at ang ating puso. Dapat siya lang po, naka-direkta po tayo na nananambahan, na naglilingkod sa Diyos na buhay. Wala po dapat na maaagaw dahil our God is a jealous God. Amen? Ngayon mga kapatid, bakit sabi dito sa binasa po natin na sa banal na templo ang Diyos? Naalaala po natin yung babae na sabi niya na uhaw ang Panginoon at nag-iigib po ang babae. At nagkwentuhan sila. Ang sabi ng babae dito sumasamba ang kanyang mga ninuno sa bundok na ito. Ang sabi ng Panginoon, ito na ang panahon na maunawaan natin ang katotohanan. Hindi lang sa bundok na yan, nasambahin ang Diyos natin. Amen? So kailangan maging malinaw ito sa atin mga kapatid dahil ang Panginoon po ay dumating. Ipinaliwanag niya po sa atin anuman ang nakasulat sa lumang tipan at sa bagong tipan, pinaunawa ng Diyos sa atin ang dapat nating gagawin. Kung bakit po sa kanyang templo, wala na po tayong altar. Kasi dati, may altar tayo, right? Lumuluhod tayo doon at kung anong inaalay natin, right? Sa ating patuloy na paglilingkod sa Panginoon, naunawaan po natin na ang tunay na altar ay dapat malaman na po natin. Bakit wala na pong mga altar dito? Dahil ang nag-iisang altar na siyang pinananahan ng Panginoon, sa binasa natin kanina, mayroon po talagang holy place, right? Kaya nga po, kailangan matutunan po natin ito ng mabuti. Kaya wala tayong altar dahil nag-iisang altar na saan na po? Dito po sa ating puso. Ito na po ang nag-iisang altar dahil nagdidwell, naninirahan ang banal na presensya ng Diyos sa ating puso. Kaya dapat ang katauhan ito, ang tunay kasing templo, hindi po ito ang bato. Ang tunay na templo ay ang ating mga katawan. Ito ang tunay na templo ng Diyos. At yan po ay nakatala sa 1 Corinthians 3 verse 16. Ang katawang ito dapat ingatan natin. Dahil ito po
ang nag-iisang altar na nagdudwell ang puso. Sa puso natin ang Panginoon. Kaya wala po tayong makikitang altar sa paligid natin na may mga Diyos-Diyosa na kukuha pa ng atensyon sa ating Panginoon. Dapat nakadirekta ang puso natin sa Panginoon. Dahil kung siya po'y nananahan sa atin, mga kapatid, mararamdaman po natin ito at alam mo, ikaw ay Kanya na. Amen? Kaya kung sino man ang may mga tatak ng banal na Espiritu, mararamdaman po ng tao yan. At alam niya ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Mga kapatid, ayaw na ayaw ng Panginoon na gumawa po tayo ng mga imahe. Ayaw na ayaw ng Diyos na sumamba tayo sa mga reboto. Ang linaw ng sinabi niya. Ano ba pong sabi niya sa verse 7 ng Mika? And all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the hires thereof shall be burned with the fire, and all the idols thereof will I lay desolate, for the gather it on the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot. Sa Tagalog, mga kapatid, at lahat niyang larawang inanyuan ay pagpuputol-putulin, at ang lahat niyang kaupahan ay susupukin sa apoy, at ang lahat niyang Diyos-Diyusan ay aking ihandusay na sira, sapagkat sa kaupahan sa isang patutot ay kanyang mga pinisan, at sa kaupahan sa isang patutot ay mga uuwi. See? Yan po ang Tagalog. Puputol-putilin po ng Panginoon pagdating po ng takdang panahon. Micah verse 1, chapter 1, verse 7. Ang linaw po ng salita ng Panginoon na ayaw po ng Diyos na gumawa ng mga imahe o ribulto. Dahil ito po ay tutupukin niya sa apoy pagdating ng takdang panahon. Ang sabi niya nga po sa Leviticus 26 verse 1, Ye shall make you no idols, no graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down into it, for I am the Lord your God. Mga kapatid, ayaw na ayaw ng Diyos na magkakaroon po tayo ng mga imahe o mga Diyos-Diyosan, ribulto man yan, o saan man anumang kawangis. Tinuruan tayo ng Panginoon dahil ayaw niya nga po ito. Ang sabi niya pa po sa Deuteronomy 4:16 at saka Deuteronomy 4:23, lest ye corrupt yourselves. Dapat hindi po tayo makorrupt. And make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female. See? Ayaw po ng Diyos na magpagawa ng mga imahe na base po sa lalaki at babae. Sa tao, ayaw po ng Diyos. Dahil ang Diyos po natin, mga kapatid, is a jealous God. Siya lang po dapat ang sambahin po natin. Hindi po yung fame, money, or material things. Part din po yan ng mga Diyos-Diyosan. Kaya pala nagalit ang Panginoon sa Israelita, nagpadala ang Panginoon ng mga sakuna, ng mga sumpa, ng kung ano-ano pang mga bagay o mga trahedya na nangyari po sa kanila. Dahil sa katigasan po ng kanilang mga mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang salita ng Panginoon. Ang nais ng Diyos, sambahin lang po siya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Kung kayo po ay may mga Biblia,
Buksan po natin yung John 4, verse 23 to 24 para na rin po sa ating pagtatapos. Ang sabi niya dito, yet a time is coming and has now come with the true worshipers. We will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshiper the fathers seek. God is Spirit, and His worshiper must worship in the Spirit and in truth. Kapatid, napakalinaw ang salita ng Panginoon. Ang sabi pa po ng ating Panginoon, kung kayo po ay nananalangin, pumasok po tayo sa kwarto, isara ang pintuan, at manalangin sa Diyos na hindi nakikita, sapagkat ang Diyos na nakakakita sa mabuti mong ginagawa ang siyang magpala sa iyo. Amen? That is Matthew 6, verse 9. Patuloy. Mga kapatid, ang linaw ng salita ng Panginoon na sinabi niya, wag tayong sumamba sa mga Diyos minsan. Sa panahon ngayon, parang iilan lang po ang nangangaral na napapakinggan po natin sa panahon natin sa ngayon. Ito ang salita ng Diyos na sinabi niya na susundan po natin ang kanyang salita. We are going to follow. Dahil ayaw ng Panginoon na ang mga tao ay mali po ang sinasambahan. Ang gusto ng Panginoon, sambahin po ang Diyos natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya mga kapatid, nagkaroon na po tayo ng tinatawag na mga nauna, na mga ninuno natin, pinarusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng kanilang mga ulo. Bagamat pinakita sa atin ng Panginoon na mahal niya ang kanyang bayan. Mga kapatid, ang totoo, mahal na mahal po tayo ng Diyos. At patuloy po tayong tinuturuan ng Panginoon sa mga dapat nating gagawin. Upang hindi po magalit ang Panginoon, sundan po natin ang sinasabi niya sa banal na kasulatan. Mag-aral po tayo, makinig po tayo. Alam niyo po ba, ang Panginoon ay nangungusap sa atin? Kung kayo po ay may mga Biblia, Jeremiah 33 verse 3, malinaw po yan. Buksan po ninyo. Ang Panginoon po ay nangungusap sa atin. Kaya ngayon, malinaw na pinapagawa ng Diyos sa atin, sambahin natin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nawa, gawin natin ito at maging tapat na tayo sa paglilingkod sa Kanya, sapagkat nalalapit na pong darating ang Panginoon. At gusto ko po malaman ninyo bilang mga lingkod, marami po sa amin bilang mga anak, bilang mga tinawag, mga kapatid, alam natin na malapit na darating ang Diyos. At itong mga nagaganap at mga mangyayari po talaga yan, mga kapatid. Ang sabi ng Lord, do not fear. Huwag tayong magpanik. Huwag tayong matakot. Sapagkat ang Diyos natin ay siyang patuloy na gumagabay sa bawat isa po sa atin. Amen? So, ang nais ng Diyos, ang siyang susundan natin, sabi niya, sambahin na natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. Let us bow our heads and let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal Diyos na dakila sa lahat, patuloy ka naming pinapapurihan at pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mensahe na aming pong napakinggan. Tunay na malinaw ang sinabi mo, Panginoon, sa iyong banal na kasulatan kung bakit kayo nalulungkot, kung bakit, Panginoon,
dumanas ng matinding kahirapan ang mga Israelita sa kapanahunan nila dahil sa sobrang katigasan ng kanilang mga ulo. Ganoon din po sa ibinahagi ninyong mensahe sa amin sa araw na ito, meron kayong message, Panginoon, na nais niyong maiparating sa amin bilang mga tao. Lord, patawarin niyo rin po ang bawat isa po sa amin. Kung marami po sa amin, Panginoon, nagiging matigas ang ulo. Patuloy pa rin po, Panginoon, ini-insist ang pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Lord, napakinggan po namin not only the images or idols, but also, Lord, from the money, from the world things, from the fame, ay pagsamba rin po pala ito sa mga Diyos-Diyos. Lord, salamat sa pangunawa na binigay niyo sa amin muli. Dalangin namin na kami ay iyong puspusin ng iyong Santong Espiritu na mamulat ang aming kaisipan, ang aming mga puso, na mula ngayong Panginoon, hahanapin po namin kayo. Sabi mo, Panginoon, sa 7:14 ng 2 Chronicles, sa lahat ng mga anak ninyo na tinawag, kami, Panginoon, ay magpakumbaba. Hanapin namin ang inyong kalooban. Humingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawa upang pagalingin ang aming bayan. Panginoon, patawad po sa lahat po ng aming mga pagsalansan, sa mga pagkukulang ng aming mga ninuno, na Lord, patuloy pa rin sumusunod sa mga maling aral na kung saan marami pa rin po, Panginoon, ang bulag sa katotohanan. Kaya we pray, Father, ng bawat isa po sa amin, salamat sa Santong Espiritu na nagbubukas sa amin kaisipan at gumagabay upang ang tahakin namin ay ang matuwid na daan kung saan ang nais mo na susundan. Nawa, gabayan ninyo ang inyong mga anak. Ganon din po ang lahat ng mga tagapakinig ng inyong salita. We pray, Father, na buksan niyo po ang bawat puso sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ng mensahe niyo, O Diyos, na mula ngayon, I pray in the name of Jesus, na buksan ang kanilang mga paningin upang maunawaan po nila ang katotohanan na nais mo. At sila rin po, Panginoon, ay maligtas mula sa kapahamakan ng mga maling gawain na tinalaga at nilagay sa puso't isipan ng mga nauna sa amin, Panginoon, na hindi naman po iyong mga salita. We pray, Father, in the name of Jesus, to cover us by your holy blood, to save all of your son and daughter, Lord God, na maliwanagan ang bawat isa po sa amin sa pamagitan ng iyong tatak ng banal na Espiritu at ng iyong kaligtasan, ng iyong pure gospel na naglinang sa amin upang maunawaan po namin ang katotohanan. Maraming salamat po sa iyong buktong na anak na si Jesus na pinadala mo upang ipinaliwanag ang banal na kasulatan. Lord, dalangin namin, patuloy ninyong banal ninyong presensya ang siyang mamalagi sa puso ng bawat isa, sa lahat ng mga ligtas, sa lahat ng tumanggap sa iyo. Kayo ay kinikilala at kayo na po ang magiging Panginoon at wala ng ibang Diyos na dapat susundan ang iyong mga anak. Lord, salamat po sa mensahe namin na pakinggan. Dalangin namin, pagpalain niyo po ang lahat ng bawat isa po sa amin. Ito ang aming samot dalangin muli na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.